Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa isang pamorningang edisyon ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Si BP Sara sumagot na po sa bagong paratang sa kanya. Maganda po yung kasagutan niya, talagang presidentiable na presidentiable. At least sumasagot, di ba? Yan yung sinasabi natin, eh, no? Importante po yung mga pagsagot. Pag-uusapan rin po natin yung marami pong revelasyon, no? May nagpasa sa akin ng video, si Ram. Itago natin siya sa pangalang Ram. Ang dami pong revelasyon dun sa interview ni Senator Amy Marcos. Napakarami niya pong revelasyon tungkol po sa mga naapektuhan nitong adjustment na ginawa nila, no? Papaliwanag po natin maya-maya lamang 'yan. Ang dito sa ating channel, may subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ah, unahin ng hindi ko na po makita yung ire-recall ko na lang yung mga sinabi ni BP Sara. Simple lang naman po yung mga sinabi ni BP Sara. Ay, teka lang may madali tayong solusyon diyan. Okay, siguro mas maganda na pakinggan na lang po natin si BP Sara. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Okay. Hindi ko Okay, yun po, yun yung unang punto niya, no? Sabi ni Sara Duterte, may bago na naman akusasyon, may bago na naman bintang sa kanya. So ang paliwanag niya diyan, kasi nga talagang yung vice presidency, natural po 'yan, no? Lahat yata ng vice presidente umani po ng katakot-takot na paninira, umani ng katakot-takot na batikos, no? Kasi nga isang hakbang na lang siya presidente na, eh. So kung merong pong may ambisyon time, inaakusahan na maging presidente. Bakit? Hadlang siya. Siya ay isang pinakamalaking hadlang sa kanilang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Kaya natural lang, ine-expect niya na 'to dahil marunong sila mag-aral sa kasaysayan, eh. Okay, napapakinggan niyo ba? at mga taon. Naniniwala kung dumami pa ang mga kasahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Okay. Ang ganda po ng sinabi rito ni BP Sara, no? Ine-expect niya na 'yan sa mga darating na araw, buwan, taon. Marami pa pong atake yung ine-expect natin, no? Pero hindi raw 'to panahon para gumanti. Tandaan niyo, hindi pa kayo ginagantihan ni BP Sara. Darating ang panahon, no? Ngayon ay panahon ng paglilingkod, pagtugon sa tunay na problema. Kita niyo, no? Simple lang kung bumanat si BP Sara.
Ibig sabihin, marami po ngayon ang inaatupag na agad, politika na. Yan, yan tiyatsa na yan. Yang PI na yan. Yan pong mga pamimigay ng ayuda, panay po politika yan. Pero yung tunay na problema po ng Pilipinas, yun po yung nakakalimutang tugunan. At mukhang isang tao lang po yung gustong tugunan yung problema ng Pilipinas. Yan po ang ating vice. Yung tunay na tugon hindi po yung kunwa-kunwarian na pabalat-bungan tugon. Yan po yung ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka, Madam Vice President. Bagamat sinabi mo nga na may panahon para atakihin sila, hayaan nyo na kaming umatake muna. Alam nyo, mabigat po to si Sara Duterte. Ang ibig lang sabihin, kabahan na kayo, no? Hindi pa umaatake si VP Sara Duterte, kabahan na, ayan na nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaahon-ahon. Ano kaya ang mangyayari? Baka maglaho na kayo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Pagka nagsimula na pong umatake yung mga Duterte. Anyways, punta po tayo sa congratulations po, VP Sara, sa napaka-professional mong pagsagot. Alam nyo, pwede naman, di ba? Pwede naman po sumagot sana. No? Ang dami po nating katanungan sa kasalukuyang gobyerno, wala pong sumasagot. Hindi po natin alam gaano nakalala yung problema sa Mindanao, di ba? Na itong Maote Group na nabuhay na mag-uli. Hindi po natin, napakarami po, no? Hanggang ngayon, wala pa rin tugon. Yung magkakaiba pong pahayag. Nung nakarang araw, headline po, nilalaso ng China yung West Philippine Sea, yung sa Masinloc. Ngayon naman po, nagpahayag ang Coast Guard, wala naman daw ginagawa yung mga Chinese fisherman na paglalason, no? Parang kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang na pahayag. Gusto magpahayag ng BIFAR na ganyan. Hindi po ba pareho kayong tao ng gobyerno, yung Philippine Coast Guard, tsaka yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Bakit po magkakaiba kayo ng pahayag? Matindi po yun. Inakusahan nyo na yung China nung isang araw. Ngayon, sinasabi naman ng Philippine Coast Guard, wala pong ebidensya na nilalason ng mga Chinese fisherman. Pwede po sumalok. Pwede naman, simple lang, di ba? Sumalok kayo ng tubig dun. Tignan nyo kung may cyanide o walang cyanide. Kasi, biruin nyo yung buong Pilipinas, nagalit na naman uli dahil nilalason yung sabay magpapahayag kayo ngayon. Grabe, no? Wala. Kung nagdigmaan na tayo. Biruin nyo, inakusahan nyo isang bansang makapangyarihan na nilalason nyo. Tapos kinabukasan lang sasabihin naman nung isang ahensya ng gobyerno na hindi naglalason. Madali lang sigurong tignan niya kung may naglalason o wala naglalason. May mga patay na isda ba na lumulutang? Okay. Punta po tayo rito kay Franz Castro bago tayo pumunta rito sa napakaraming revelasyon ni Amy Marcos. Bilang ng Duterte supporters, gumuguho na. Antindi rin ng yan po ay batay sa utak ni Franz Castro. Paano niya kaya nasabi, no? Nagtaka rin ako Yun lang kasi yung nasa balita Gumuguho na. Kakikita ko lang na survey. Pasok sa top 3 si Tatay Digong. Hindi na nagsabi yan. Sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pasok pa rin siya sa top 3 ng senatoriables. Tapos yung mga tauhan niya, identified sa kanya, si Bongo, si Bato, pasok lahat. Paano nasabi ni Franz Castro na number 1 sa lahat ng survey? Paano gumuguho?
Ano tawag mo sa ibang supporter kung number 1 na si Duterte? Gumuguho pa ang termino mo. Ano na lang yung mga ibang politiko, durog-durog na gano'n. Pinong-pi ibang ibang level talaga yung ano nila, may sariling mga mundo 'to si Franz Castro. Okay, yung pala, ang pinagbatayan niya yung dahil gusto daw ng, yung majority nga raw ng Pilipino ay naniniwala na, gusto nilang bumalik tayo sa ICC at majority rin daw ay naniniwala na dapat makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Eto lang ang tanong, simple lang, bakit wala kayong nagtatanong sa inyo? Gusto niyo ba yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs? Para magkaalaman kasi siyempre ano kaugnay kung gusto nga nila na ICC. Pero itanong niyo, gusto niyo ba yung war on drugs ni Duterte? Para maalaman niyo total sa war on drugs siyang gusto niyong napakasimple lang. Hindi niyo naman alam niyo yung mga tanong, tama po yung survey. Pero alam niyo ang mga tanong niyo hindi naman direkta, eh. Gusto niyo palang sukatin yung popularidad ni Tatay Digong. Gusto niyo palang sukatin yung kung may suporta pa si Tatay Digong o wala na. Dapat simple lang ang sinabi niyo, "Uy puta, bagsak yung ano ko, bagsak." 6 points, ubas na pera ko. Paano ako magwi-withdraw, narito sa bumagsak. Bagsak ang stocks ko, lugi. Okay. Ano, paano mo masasabi dapat gusto niyong alamin kung may suporta pa si Tatay Digong o wala na, yun ang itanong niyo. Ikaw ba'y naniniwala ka kay Tatay Digong sa mga ginawa niya? Opo. Putya lahat ng kalye survey, eh. Ayan 'no, si Co-op, nagkakalye survey yan, eh. Kumusta ba yung kalye survey? Okay. Punta na po tayo rito sa mga ang dami palang in-expose ni ano 'no, ni Senator Amy. Nag-expose po siya. Eto po, magugulat kayo, medyo kumapit po kayo ng konti, Kung kayo po ay medyo hina-high blood po kayo ngayon, medyo 'wag muna kayong makinig at talagang tataas ng husto ang high blood niyo. Yung iba siguro narinig niyo na 'to, pero eto po fresh na fresh 'to mula po kay Senator Amy. Halo-halo po 'tong mga expose niya 'no, mula po sa mga nag-interview, eto po yun. Alam niyo po ba na yung 27 billion o 26.7 billion na akap, hindi lang po yan yung pinalusot, 'no? Ayon po kay Senator Amy ay aabot po ang pinalusot ng mga congressman na 60 billion. Kaya pala pinupuntirya ngayon si Senator Amy. Alam niyo po ba yung puntirya ngayon kay Senator Amy? Si Senator Amy daw yung nagtanggal last year. Last year, 2023. Nagtanggal ng budget nagkaltas ng budget ng Porpis para ilagay daw sa AIX. Marami raw mahirap ang hindi nakatanggap ng Porpis dahil kay Senator Amy. Yun po yung reaction nila. Kawawa tong gobyerno natin, eh. Instead na sagutin nila kung totoo ba o hindi yung mga binibintang ni Senator Amy, magkokontra po. Mag-aano nga ako. Ito sa totoo lang po, ang tindi po ng binibintang ni Senator Amy. Umaabot po ng 60 billion ang insertion. 60 billion. Ano po yung insertion? Insertion po yan. Tapos na po. Paulit-ulit na si Senator Amy. Napadala nila, nag-usap na sila, okay na, ito yung mga inaprubahan.
Pagkatapos po nagsariling sikap, hindi ito yung sariling sikap na iniisip nyo yung House of Representative nagpasok ng 60 billion. Insertion lang po yan ng congressional insertion lang po yan. Hindi po talaga alam ng mga senador. Kaya nga nagpalusot na sila na nagpalusot, kinakantsawan pa yung mga pumirma Pumipirma kayo nang hindi nyo alam. Alam nyo yun kung gaano kasutil. Pinalusutan nyo nung nakalusot. Okay, kumbaga, kayo ang gumawa ng krimen. Tapos nung nakita yung krimen ninyo, sisisihin nyo yung nakakita. Bakit meron ito? Bakit nyo pinalusutan to? 60 billion po, hindi lang po pala yung insertion na 20 billion. Hala, lahat na ng ano ko. Naubos na yung pera ko. Dalawang ano. Ang tataas ng nawala. Hindi, babawi yan mamaya. May tiwala ako sa may tiwala ako sa AMD tsaka sa NVIDIA. Okay. Siningitan ninyo ng pondo, no? Hindi alam ng mga senador. Nung nakita ng mga senador, pumalag sila. Sisisihin nyo pa yung mga senador, sasabihin nyo sa mga senador na pirma-pirma kayo, hindi nyo inaalam yung pinipirmahan nyo. Hindi po, mali pong ano yan, mali pong katwiran yan. Kayo na nga nagpalusot Ang sisisihin nyo pa yung pinalusutan nyo, no nakita yung pinalusot nyo. Ito po yung mga pinalusot nila. 60 billion po lahat. Ang pinakasikat po yung AKAP kasi malaki, 26.7 billion. At yung AKAP po, hindi po talaga nila napag-usapan daw yung AKAP. Yung iba dagdag bawas lang Meron ng programa. Yung AKAP po yung bago, kaya nasentruhan po yung AKAP. Wala po yung AKAP, no? Nag-create po sila ng budget na hindi po hiningi ng DSWD. Wala po hindi pa nga po alam ng DSWD kung paano ipamimigay. Wala pa sila nagagawang guidelines, hindi pa alam kung sino yung mga beneficiary, etc. Meron ng pondo. Ibang klase talaga itong House of Representatives. Pag pinuna sila dahil bakit nyo siningitan, kasalanan pa nung mga namumuna dahil hindi ba kasama kayo dyan sa pumirma? Pinadala nga raw sa inyo electric signature. Kung ano man yung ibig sabihin nun. Okay, pero eto po ang malupit dyan, no? Paliwanag ko lang po ulit sa mga hindi po nakapunta nung ako ay nagpa-seminar. Yung budget po natin, bawal po yan dagdagan, no? Galing po sa Pangulo, bawal pong dagdagan. Badong, kung bawal dagdagan yan, saan kukunin yung 26.7 billion? Kasi wala naman sa original na budget na hinihingi ng Pangulo, wala naman sa original yung 26.7 ng AKAP Saan ngayon kukunin yun, di ba? Ayun, yun ang magandang tanong, no? Kung bawal dagdagan yung pondo, babawasan yung iba. Magugulat po kayo kung ano po yung mga binawasan. Kaya sari-sari po, no? Hindi po isang bawas nilagay lahat dyan. Bawas unti-unti para ilagay sa AKAP, bawas unti-unti ilagay pa sa iba pang insertion nitong mga House of Representatives. So umabot po yung insertion na yan na 60 billion. So umabot din po na 60 billion yung tinanggal nilang pondo. Nakukuha po ninyo? Natanggalan din yung may original na 60 billion. Kaya po, eto po. Ay, hindi pa. Bukod pa doon,
nagbawas sila, nagdagdag. Alam niyo yun, dagdag bawas. Okay. So ano po yung mga naapektuhan? Isa po sa mga naapektuhan nito, yung budget ng pension. Ito ayon po ito kay Senator Amy, wala po akong hawak na data, mula lang po sa kanyang sinabi. Senador po ng Pilipinas yan. Pwede po nating i-quote yan. 10 bilyon daw po mula po sa military pension. Kinaltasan ng 10 billion yung military pension ayon kay pension po to ng mga militar. Ayon po kay Senator Amy. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. No, 10 bilyon ang binawas sa military pension budget. Paano kaya yun? Next year na lang yung iba? Hindi ko rin po makuha eh. Kung paano pong makakaltasan yung pension ng mga military. Grabe, no? Tapos 71 billion po na foreign infra project. Ito po yung big, hindi po maintindihan to ng iba. Sabi nila, meron daw infrastructure budget pa naman. Ang sinasabi po, hindi po simpleng infrastructure project, no? Ang sinasabi po diyan, yung big foreign infrastructure project, may katumbas po yan na budget sa Pilipinas. 71 billion po ang katumbas nun. Para yung mga taga-ibang bansa na magbabudget dito ng infra project nila, may katumbas po yun sa Pilipinas. Hindi ko po alam yung kung paano yun, no? Pero ganun po yung kalakaran. So kung tinanggal mo yung katumbas sa Pilipinas, malamang wala ring foreign infra project na magagawa ka. Tigil po lahat ng mga foreign infra project. Bakit may ginagawa ngayon? Kasalukuyan badong. Yan po yung nabudgetan na at tinutuloy na lang nila na nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lahat po ng mga project ngayon, pagpapatuloy lang po ng nabudgetan na nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung hindi po nabudgetan, kaya pala in-scratch para walang i-budget yung Pilipinas. Dahil instead na magbabudget tayo ng infra, pang-ayuda na lang, no? Ang program na pang-ayuda. Bakit po nag-ayuda ngayon? Para saan ba yung ayuda? Tignan nyo naman. Ano po yung usapin natin kanina sa ayuda, di ba? Yung namimigay mga congressman, mga senador ng mga ayuda na to. Alam niyo na kung bakit ipinagpilitan nila na instead ng mga infra project, malalaking infra project yung pagtuunan ng pansin, mag-focus na lang sa ayuda ng mga tao para sa political, di ba? Ako rin nagulat eh. Yun palang mga malalaking infra project, may katumbas din pala yan. Hindi ko lang alam kung magkano yung katumbas dapat. Kala ko pag sinabing, ito, China yung magpapatayo niyan. Akala ko buo yan, budget ng China. Hindi po pala ganun ang kalakaran. Marami tayong matututunan dito eh. Yan po yun, yung 71 billion na katumbas ng budget ng Pilipinas para sa foreign infrastructure project, zero. So ano po kahulugan yan? Wala ngayong masisimulan. Ano yung mga ginagawa? Yan na yung nasimulan, na budgetan nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ginagawa na yan, may budget na kasi yan. Pero yung papasok pa lang, tigil lahat dahil zero po ang budget natin dyan. Okay, isa pa po. Kinatwiran pa rito ni Senator Amy, yung mga taga Mindanao nga, no? Pambayad po. Kasi siyempre, hindi ka naman pwede magpatayo ng mga kalsada sa hangin, di ba?
Yung pagtatayuan mo ng kalsada, meron pong may-ari niyan. Yan po yung right of way. Na may utang po tayo, kumbaga, kinontrata na natin sila, babayaran mo na lang 'tong mga tao na 'to dahil gagamitin mo yung hindi po kasi kahit gobyerno ka, hindi po pupuwedeng sabihin ng gobyerno, "Amin na yung lupa mo." Hindi po. 'Pag yan po ay masasagasaan ng kalsada, babayaran po kayo ng gobyerno dahil meron po tayong karapatang magmay-ari. Totoong gagamitin po yan ng pamahalaan pero kinakailangan bayaran kayo. Kaya makikita nyo, meron pong mga instance sa LRT 'to meron diyan iniiwasan yung building. Hindi pumayag yung may-ari ng building na ipag-iba yung building niya. Kaya meron diyan yung parang yung pagliko ng LRT. Iniwasan po yung building na yun. Ganun po yun, right of way. Ang budget po dapat bago ka makapagtayo ng kalsada, 'di ba? Babayaran mo muna yung may-ari ng lupa, 62 billion. Yun yung originally binudget para diyan. Sa kakakaltas, 300 million na lang po ang budget para diyan. Isa pang nawawala na budget, sabi ni Senator Amy, wag na kayong umasa na mag-improve ang traffic kasi lahat po ng yung maintenance po ng ating mga kalsada nawalan na rin po ng pondo. So hindi na po magme-maintain yan. Mabakbak yan. Iiwasan na lang yan. Kasi walang budget sa maintenance. Grabe tong ano natin, no? Pero masaya po sila. Naroon po sila lahat. Namimigay po lahat ng ayuda. Kasi hoda magkawasak-wasak na ating bansa. Basang importante mamigay ng ayuda. Ito pong mga ayuda na yan. Hindi ba legal, hindi po kaya ginawa lang nilang legal yung pamimili ng boto? Excuse me po. Nung araw, ganito po ang sinasabi natin sa pamimili ng boto, di ba? Nung araw po, wag nating boto yung mga taong namimili ng boto. Kasi namuhunan sila eh. Babawiin nila yan. Ito po, malulupit po ang mga ang tingin ko po, ganito po nangyayari. Kung dati na mimili ng boto, buwat sa bulsa ng mga politiko, ngayon po, namimili po. Yung mga politiko natin, namimili ng boto, pero galing pa rin sa atin. Binabudgetan na nila yung ayuda nila ngayon. Binabudgetan na yung ibibigay sa inyo na ayuda. Tayo pa rin na nag-budget para ipamigay sa atin. Kawawa po. Mapera ba tayo para mamigay tayo ng ayuda? Hindi po. Saan galing yung mga ayuda na yan? Yan po yung mga inutang natin. Uutangin, inutang. Kaya pag-iisipin niyo po yung mangyayari sa Pilipinas. Biruin mo, mahirap tayong bansa. Mamimigay tayo ng sandamakmak na pera. Ikaw ba? Ano ka? Mahirap po ako. Ito, may budget. Ang tawag dyan sa'yo, IX ka. Ayuda. Ikaw, ano ka naman? Kami po ang poorest of the poor. Poor-piece naman kayo. Ikaw, ano ka naman? Malapit na po kami maging mahirap. Meron po kaming hindi po sapat ang sweldo. O ikaw naman, akap ka. Ikaw, ano ka naman? Pangit po ako. Ito naman para sa inyo, mga pangit. Ikaw, ano ka naman? Alanganin po ako na mahirap, alanganin pangit. O eto rin, meron din. Pag-iisipan pa namin, pero may pondo na yan. Eto, saksak mo sa mukha mo. Panay po, pamigay tayo. Grabe, daig pa natin yung noon po, nagkakabayaran lang po pag malapit na yung eleksyon, di ba? At yun, pera nila. Pera ng mga campaign contributor nila. Para pag nanalo sila, putya, Brad, wag mo kong kakalimutan pag nanalo tayo. Ngayon po, yung pambili ng boto sa mga tao,
Gobyerno na rin nagpo-provide. Alam niyo po, hindi naman po sa ano 'no, hindi na po justified para sa akin ang pagbibigay po ng ayuda. Justified lang po 'yan. Justified lang po 'yan nung pandemya. Kasi wala tayong trabaho, eh, 'di ba? Ginagawa po yung shortcut, eh, pero saglit lang po yang ayuda na 'yan, eh. Hindi po 'yan tatagal ng 6 na taon. Ang masakit pa nito, eto ang masakit, eh, 'pag meron pang hindi nakatanggap ng ayuda. Grabe ng budget, 500 billion pang ayuda lang. Nung panahon ng pandemya, meron pa pong pambili ng ineksyon dun. Nakatanggap tayo ng 2 beses 8,000. 3 billion lang po yun. Ngayon, 500 billion. Pag hindi po kayo nakatanggap ng 16,000, may nangyari po dyan sa paayuda na yan. Nakakapanggigil, no? Nakakapanggigil po yung nangyayari. Dati bumibili ng boto, mamumuhunan muna yung mga politiko para pag manalo sila, babawiin nila. Ngayon, wala nang puhunan, eh. Napaikot na nila lahat, eh. May pondo pa ba dyan? Ano pa ba pondo dyan? Meron pa rito yung pondo ng mga militar. 10 billion. Ba ano nila? Pension. Pension pala yan. Pwede na natin kunin yan. Ilipat na yan. Pension ng militar. Kita nyo po, maghagila po ng pension yung mga yan. Hindi ko alam kung tama itong sinabi ni Senator Amy, pero sinabi niya to lahat. 2 beses kong pinakinggan, eh. Tapos sinulat ko pa. Walang kawala, eh. 71 billion foreign infra project na wala. 10 billion military pension ng mga militar na wala dahil dyan sa insertion. Kasi hindi pwede magdagdag, eh. Kung meron kang bagong budget na 60 billion, magbabawas ka sa mga dati ng budget. Nakakalungkot po, no? Pero siyempre matutuwa po yung mga mabibigyan. Ang problema pa nito, may mga kino-question pa ni Senator Amy na may mga panukala pa raw na ibili na lang ng bigas na lang ipamigay. Pera po yung ine-expect ng mga tao, eh. Nag-expect sila nag-expect sila ng 16,000 mahigit. Dahil 500 billion ng budget, eh. Kaya dapat 16,000 mahigit. Pag kayo po nakatanggap lang ng mga ilang kilong bigas lang, magtanong po kayo. Ngayon pa lang, tanungin nyo na yung mga congressman nyo kung saan yung ayuda, saan kayo pipila, kanino kayo magpapalista. Sabihin nyo na, siya iboboto nyo para magkaayuda kayo. Pero wag nyo na iboto. Pucha, walang katapusan yan. Sabi ng mabibigyan. Loko-loko to si Badong ko. Walang katapusan tong ayuda na to. Di iboboto ko to dahil walang katapusan, eh. Pero inuutang lang po yan, eh. Tayo rin magbabayad niyan lahat, eh. My goodness. Yan lang po ang ating topic para sa madaling araw na to.